Araw-araw ay pareho ang ikot ng mundo ni Diane. Magigising siya bago sumikat ang araw upang ipaghanda ng almusal si Brandon, ang kanyang asawa. Ngunit madalas, ang tanging salubong sa kanya ay malamig na tingin, o kaya'y sigaw kapag hindi nagustuhan ang lasa ng kape. Gabi-gabi, hawak ni Diane ang larawan ng kanilang ultrasound. Para sa iyo to anak, bulong niya sa sarili habang pinapahid ang luha. Iniisip niyang balang araw, kapag nakita ni Brandon ang kanilang sanggol, magbabago rin ito at babalik ang lumang pagmamahal nito. Nang lumabas ang mga kaibigan ni Diane na sina Bea at Tina upang bisitahin siya, labis ang kanilang pag-aalala nang makita ang pasa sa braso ni Diane. Diane, hanggang kailan ka magbubulag-bulagan? Galit na tanong ni Bea. Hindi na pagmamahal yan. Pang-aabuso na. Ngunit ngumiti lang si Diane ng pilit. Magbabago rin si Brandon. Stress lang siya sa kumpanya. At saka, magkakaanak na kami. Naawa man ang magkaibigan, wala silang nagawa kundi magbuntong hininga. Isang gabi, umuwi si Brandon na amoy alak at galit na galit, dahil sa naglahong kontrata sa kanyang trabaho. Pagpasok pa lang ng pintuan, ang kawawang si Diane agad ang napagbuhusan ng galit. Bakit hindi ka pa natutulog? Nakikialam ka na naman ba sa mga gamit ko? Sigaw ni Brandon habang itinutulak si Diane. Natamba si Diane sa gilid ng mesa at napahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman niya sa gabing iyon ay hindi lang sa katawan, kundi hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Dinala ni Diane ang sarili sa ospital ng mag-isa, habang umuulan ng malakas. Habang nasa emergency room, panay ang tawag niya kay Brandon, ngunit itinatapon lang nito ang linya. Dito dumating si Bea at Tina na siyang nag-alaga sa kanya. Ligtas ang sanggol, ngunit binigyan siya ng babala ng doktor, isang malakas na stress o physical trauma pa, maaari na niyang maipalaglag ang bata. Nang umuwi si Diane mula sa ospital, nakita niya si Brandon na tila nag-aalala, ngunit panandalian lamang. Umarte ito na parang nagsisisi at nakiusap na patawarin siya. Umasa na naman si Diane. Naniwala siyang ito na ang hudyat ng pagbabago ng kanyang asawa. Pinaunlakan niya ang paghingi nito ng tawad, at ipinagpatuloy ang pagiging isang masunerang asawa. Hindi nagtagal ang pagbabago ni Brandon. Isang araw, habang nagtatanim ng halaman sa bakuran si Diane, may dumating na mamahaling kotse. Lumabas mula rito si Brandon kasama ang isang babae, si Samantha, ang kanyang dating kasintahan. Harap-harapan silang nagtatawanan sa harap ni Diane. Nang tanungin ni Diane si Brandon, ang sagot lamang ng lalaki ay, "Kailan ka ba matututong lumugar, Diane? Bahay ko ta. Gagawin ko ang gusto ko." Dumating ang araw ng kaarawan ni Diane. Nagluto siya ng marami sa pag-asang uuwi si Brandon ng maaga. Ngunit hating gabi na nang umuwi ang lalaki, kasama pa rin si Samantha. Hindi lang ininsulto ni Samantha ang pagkaing inihanda ni Diane, kundi itinapon pa ni Brandon ang mga ito sa basurahan sa harap niya. "Huwag kang magdrama Diane. Walang may pakialam sa kaarawan mo," malamig na sabi ni Brandon. Dahil sa labis na emosyonal na pasakit, biglang nakaramdam si Diane ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Napaluhod siya sa sahig habang dumadaing. Ngunit sa halip na tulungan, tinalikuran lamang siya ni Brandon at Samantha, upang lumabas muli. Ang tanging nakatulong sa kanya, ay ang kapitbahay na nakarinig sa kanyang mga daing. Sa loob ng silid sa ospital, nagising si Diane na tahimik ang paligid. Nang pumasok ang doktor, ang balita ay para bang pumatay sa kaluluwa ni Diane. Nawala ang kanyang sanggol. Umiyak si Diane nang walang boses. Ang tanging dahilan ng kanyang pagtitiis, ang kanyang pag-asa na magiging pamilya sila, ay tuluyan nang nawala dahil sa kapabayaan at kabagsikan ng lalaking labis niyang minahal. Sa loob ng 3 araw sa ospital, hindi man lang nagpakita si Brandon. Dito nagbago ang lahat kay Diane. Ang dating babaeng mahina, martir, at nagbubulag-bulagan ay namatay kasama ng kanyang nawalang anak. Pumutok ang galit at puot sa kanyang puso. Tumingin siya sa salamin at sinabi sa sarili, "Tapos na ang pagiging martir. Oras na para magbayad ang mga dapat magbayad." Umuwi si Diane sa bahay ni Brandon habang wala ang lalaki. Inipon niya ang lahat ng kanyang mga gamit, at ang mga ebidensya ng pang-aabuso sa kanya, mga medical report, mga larawan ng pasa, at mga recorded na pag-aaway.
Iniwan niya ang kanyang wedding ring sa gitna ng kama kasama ang isang sulat na may 3 salita lamang. See you soon. Sa tulong ni Bea at Tina, lumipat si Diane sa ibang lungsod. Ginamit niya ang kanyang mga natipid at ang pamana ng kanyang namayapang mga magulang, upang magsimula ng bagong negosyo. Nagsanay siya sa larangan ng negosyo at pumasok sa corporate world. Ang dating mahinhin at takot na si Diane ay unti-unting naging isang matapang at matagumpay na businesswoman. Habang umuunlad ang buhay ni Diane, ang kumpanya naman ni Brandon ay nagsimulang bumagsak dahil sa kanyang maling pamamahala, at sa pag-aaksaya ng pera kasama si Samantha. Nang malaman ni Brandon na umalis si Diane, inakala niyang madali lang itong papalitan. Ngunit hindi niya namamalayang si Diane pala ang totoong nag-aayos ng kanyang mga schedule at pananalapi noong sila pa. Pagkaraan ng 2 taon, isang malaking business summit ang ginanap. Kailangan ni Brandon ng investor upang mailigtas ang kanyang kumpanya sa pagkalugi. Sa gitna ng entablado, ipinakilala ang CEO ng Maxwell Enterprises ang pinakamalaking kumpanyang magtataguyod sa kanila. Laking gulat at panlalamig ni Brandon, nang makitang si Diane ang nakatayong CEO, eleganteng-elegante at malayo sa dating mukhang kawawa. Matapos ang kumperensya, hinabol ni Brandon si Diane sa parking lot. Diane, ikaw ba yan? Patawarin mo ako, bumalik ka na sa akin. Mahal pa rin kita. Pagmamakaawa ni Brandon habang hahawakan sana ang kamay ni Diane. Ngunit mabilis itong inilayo ni Diane, at tiningnan si Brandon ng may halong pag-alipusta. Huwag mo akong hawakan, Brandon. Ang Diane na ginawa mong basahan ay matagal nang patay. Nang malaman ni Samantha na bankrupt na si Brandon, at wala itong makuha kay Diane, inabandona niya ito at ninakaw pa ang natitirang pera sa bangko ng lalaki. Naiwang mag-isa si Brandon sa nawalan ng bahay at sasakyan. Naranasan niya ang tunay na kailaliman ng dusa, ang mismong dusa na ipinaranas niya kay Diane noon. Hindi doon nagtapos si Diane. Kinuha niya ang pinakamagaling na abogado, upang sampahan si Brandon ng kasong VAWC Violence Against Women and Their Children, at physical abuse batay sa mga lumang medical report na kanyang itinago. Hinarap ni Diane si Brandon sa korte, nang walang ni isang patak ng luha. Ang dating martir ay naging simbolo na ngayon ng katarungan. Dahil sa matibay na mga ebidensya, at mga testamento ng mga doktor at kaibigan ni Diane, nahatulan si Brandon ng pagkabilanggo. Nang ilabas si Brandon sa korte habang nakapusod, lumapit si Diane sa kanya. Ito ang kabayaran sa buhay ng anak ko na pinatay mo sa stress at pang-aabuso, malamig na bulong ni Diane. Malaya na si Diane sa nakaraan. Nagtayo siya ng isang foundation na naglalayong tumulong sa mga kababaihang biktima ng domestic violence at abuse. Ginamit niya ang kanyang kwento upang magbigay ng inspirasyon, na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagpapalapastangan sa sariling pagkatao. Nakatayo si Diane sa dalampasigan, habang nakatingin sa paglubog ng araw. Hawak niya ang isang puting rosas, at dahan-dahan itong inihagis sa dagat, para sa kanyang nawalang anak. Naging martir ako sa maling tao, ngunit ngayon, ako na ang reyna ng sarili kong buhay. Ngumiti si Diane ng may tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Handa na siyang harapin ang bukas ng may lakas, dangal, at malayang kaluluwa. Nakalipas ang 2 taon mula nang magsimula ang Diane Maxwell Foundation. Ang dating pusong sugatan at puno ng galit ay unti-unti nang naghilom, dahil sa pagtulong ni Diane sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Sanay si Diane na ang kanyang buhay ay umiikot na lamang sa 2 bagay, ang kanyang negosyo sa Maxwell Enterprises at ang kanyang advocacy work. Para kay Diane, sapat na iyon. Isinara na niya ang kanyang puso sa pag-ibig. Naniniwala siyang ang pag-ibig ay isang patibong na nagdudulot lamang ng sakit, isang aral na binayaran niya ng napakamahal na halaga. Subalit may mga pagkakataong ang tadhana ay may sariling plano. Isang maulang hapon, nagkaroon ng malaking fundraising gala ang foundation sa isang kilalang hotel sa Maynila. Dumalo ang mga kilalang negosyante, politiko, at philanthropists. Sa gitna ng maingay na bulwagan, habang nakikipag-usap si Diane sa ilang mga donors, isang matangkad na lalaki na may magalang na ngiti ang lumapit sa kanya. Miss Maxwell, good evening. I'm Jason Cruz, pagpapakilala ng lalaki. May hawak itong tasa ng kape at nakasuot ng simpleng dark blue suit,
na lalong nagpalitaw sa malinis at kagalang-galang nitong kaanyuan. Si Jason Cruz ay isang kilalang human rights lawyer, at pampublikong tagapagtanggol. Mula sa isang respetadong pamilya ng mga abogado, kilala si Jason sa pagiging matapang, ngunit may malambot na puso para sa mga kapuspalad. Attorney Cruz, ngumiti si Dayan, ang kanyang propesyonal na ngiti na madalas niyang gamitin sa negosyo. Nabalitaan ko ang tungkol sa mga kasong ipinaglalaban mo para sa mga kababaihan. I'm glad you made it tonight. Hindi ko pwedeng palampasin ang gabi na to, sagot ni Jason habang nakatitig sa mga mata ni Dayan, hindi sa paraang nakakailang, kundi sa paraang puno ng taos-pusong paghanga. Matagal ko nang sinusubaybayan ang advocacy mo, Miss Maxwell. Rare lang ang mga taong katulad mo na ginamit ang sariling bagyo para maging lilim ng iba. Bahagyang natigilan si Dayan. Nasanay siya sa mga linyang pambabula ng mga negosyante, ngunit ang boses ni Jason ay may kakaibang katapatan. Salamat Attorney Cruz, mahinang tugon ni Dayan. Dayan na lang. Jason na lang din Dayan, ngumiti si Jason, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Dayan ng bahagyang kaba, isang uri ng kaba na hindi dahil sa takot, kundi sa isang bagay na matagal na niyang nalimutan. Mula sa gabing iyon, naging madalas ang komunikasyon ng dalawa. Unang pumasok si Jason sa buhay ni Dayan bilang legal consultant ng foundation. Sa bawat pagpupulong, napapansin ni Dayan kung paano tretuhin ni Jason ang mga tao. Hindi ito katulad ni Brandon na puno ng hangin at pagmamataas, si Jason ay nakikinig, nagpapakumbaba, at palaging inuuna ang kapakanan ng iba. Isang Biyernes ng gabi, habang nag-aayos ng mga papeles si Dayan sa kanyang opisina, kumatok si Jason. Overtime ka na naman, nakangiting sabi ni Jason habang may bitbit na 2 takeout box, at 2 tasa ng kape. Naalala ko lang na hindi ka pa kumakain ng hapunan. Jason, gabi na. Bakit narito ka pa? Tanong ni Dayan habang inilalapag ang kanyang panulat. Gusto lang kitang samahan. At saka, kailangan mong kumain. Walang magpapatakbo ng empire mo kapag nagkasakit ka, biro ni Jason habang inilalatag ang pagkain sa mesa. Habang kumakain, nagkaroon sila ng pagkakataong magkwentuhan ng malalim. Ipinagtapat ni Jason na namatay ang kanyang ina sa sakit noong bata pa siya, at ang kanyang ama, isang dating hukom ang nagturo sa kanya na gamitin ang batas para sa mga walang laban. At ikaw Dayan? Maingat na tanong ni Jason. Alam ko ang naging kwento mo sa media noong kaso laban kay Brandon. Pero gusto kong malaman, kamusta na ang puso mo ngayon? Natigilan si Dayan. Tumingin siya sa kanyang kape at huminga ng malalim. Puno pa rin ng pilat Jason, tapat na sagot ni Dayan. Natuto na akong mabuhay ng mag-isa. Natuto akong protektahan ang sarili ko. Ayoko nang maging mahina ulit. Inabot ni Jason ang kanyang kamay, ngunit bago pa man ito dumikat sa kamay ni Dayan, huminto muna siya para humingi ng pahintulot. Nang tumungo si Dayan, dahan-daang hinawakan ni Jason ang mga daliri nito, mainit, maingat, at puno ng respeto. Ang pagkakaroon ng pilat ay hindi tanda ng pagiging mahina, Dayan, mahinahong sabi ni Jason, habang nakatitig sa kanya. Tanda yan na mas malakas ka kaysa sa bagay na sumubok na sirain ka. At hindi mo kailangang mag-isa habang buhay. Kapag handa ka na, gusto kong patunayan sa iyo na may mga lalaki pa ring marunong magmahal ng tama. Nanlamig ang mga kamay ni Dayan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. May bumukas na pinto sa kanyang puso na matagal na niyang ibinaon sa limot. Habang lumalalim ang samahan nina Dayan at Jason, isang hindi inaasahang kaganapan ang sumubok sa kanila. Isang araw, nakatanggap si Dayan ng tawag mula sa bilibid. Si Brandon, may karapatan ang bilanggo na tumawag sa pamamagitan ng abogado, at nagsumamo ito na makipag-usap kay Dayan. Dahil sa pag-aakalang may importanteng legal na usapin, pinuntahan ito ni Dayan kasama si Jason. Sa dalawahan sa kulungan, napatunayan ni Dayan kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Si Brandon ay mukhang pagod, pamayat, at nawala na ang dating kasikatan at pagmamayabang. Dayan, pakiusap, ilabas mo ako rito, pagmamakaawa ni Brandon habang nakahawak sa bakal na rehas. Nagsisi na ako. Nalaman kong wala na si Samantha, ninakaw niya lahat. Ikaw lang ang totoong nagmahal sa akin. Patawarin mo ako, magsimula ulit tayo.
Ang dating Dayan, iiyak, magpapakumbaba, at magpapakamatay sa pagpaparaya. Ngunit ang Dayan ngayon ay nakatayo ng matuwid, katabi si Jason na tahimik ngunit matatag na nakasuporta sa kanyang likuran. Tumingin si Dayan kay Brandon nang walang kahit anong galit o sakit, kundi purong awa lamang. Brandon, malamig ngunit kalmadong sabi ni Dayan. Hindi ako pumunta rito para balikan ka. Pumunta ako rito para sabihin sa'yo na wala ka ng lugar sa buhay ko. Ang parusang ibinigay sa'yo ng batas ay hindi dahil sa galit ko, kundi dahil sa mga maling desisyon mo. Magsilbi sanang aral sa'yo ang bawat araw na narito ka. Sino siya? Galit na sigaw ni Brandon habang nakaturo kay Jason. Siya ba ang dahilan kung bakit ayaw mo na sa akin? Tumingin si Dayan kay Jason, at sa unang pagkakataon sa harap ng kanyang nakaraan, hinawakan ni Dayan ang kamay ni Jason sa harap ni Brandon. Siya ang lalaking nagpaalala sa akin kung ano ang tunay na respeto at pagmamahal, sagot ni Dayan ng may buong kumpiyansa. Column, Brandon. Tinalikuran ni Dayan si Brandon, habang nagwawala ito sa loob ng kulungan. Sa bawat hakbang pabalik sa labas, naramdaman ni Dayan na ang huling natitirang tanikala ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol. Lumipas ang isa pang taon. Ang relasyon ni Dayan at Jason ay lumago ng may malalim na pundasyon ng tiwala, komunikasyon, at kapwa-paggalang sa pangarap ng bawat isa. Hindi kailanman pinaramdam ni Jason kay Dayan na kailangan nitong magbago o maging mahina para lang maging lalaki siya sa relasyon. Minsan pa nga, si Jason ang pinakamalakas na tagahanga ni Dayan sa tuwing nagbibigay ito ng mga talumpati sa mga pandaigdigang komperensya. Isang gabi, sa parehong dalampasigan kung saan dinala ni Dayan ang puting rosas, para sa kanyang nawalang anak taon na ang nakalilipas, inimbita siya ni Jason para sa isang simpleng lakad. Malamig ang simoy ng hangin. Ang tunog ng mga alon, ay nagbibigay ng payapang musika sa paligid. Nakatayo silang dalawa, habang nakatingin sa malawak na dagat. Naalala mo nung sinabi mo sa akin na takot ka nang magtiwala ulit? Tanong ni Jason habang nakaakbay kay Dayan. Ngumiti si Dayan at isinando ang kanyang ulo sa dibdib ni Jason, naalala ko. Takot na takot ako noon. Gusto kong magpasalamat Dayan, mahinang bulong ni Jason. Salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong pumasok sa buhay mo. Salamat dahil pinatunayan mo sa akin na ang pinakamatapang na bagay na magagawa ng isang tao, ay ang magtiwala ulit matapos masugatan. Dahan-daang lumuhad si Jason sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang simpleng ring box. Sa loob nito ay isang eleganteng platinum ring na may maliit ngunit kumikislap na diamanta. Dayan Maxwell, hindi ko ipangangako na magiging perpekto ang buhay natin. Pero ipangangako ko na sa bawat araw ng buhay ko, irerespeto kita, paprotektahan kita, at mamahalin kita bilang pantay kong katuwang sa buhay. Will you marry me? Napaiyak si Dayan, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay mula sa labis na kagalakan at kapayapaan. Walang bahid ng takot, walang bahid ng pag-aalinlangan. Yes Jason, yes. Nakangiting sagot ni Dayan. Isinuot ni Jason ang singsing, at niyakap ng mahigpit si Dayan, habang naghahalikan sila sa ilalim ng liwanag ng buwan. Pagkalipas ng ilang buwan, ginanap ang isang simpleng kasal na dinaluhan ng kanilang mga tunay na kaibigan, at ng mga kababaihang natulungan ng foundation. Walang magarbong parada para sa media, kundi isang pambihirang pagtitipon ng tunay na pag-ibig at tagumpay. Sa kanyang vow, tumingin si Dayan sa mga mata ni Jason at sinabi, minsan kong inakala na ang kwento ko ay magtatapos sa dusa at kabiguan. Akala ko, ang pagiging martir ang tanging paraan para magmahal. Ngunit tinuruan mo ako na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagpapalimos, hindi nagsasakitan, at hindi nagwawasak ng pagkatao. Ngayon, hindi lang ako reyna ng sarili kong buhay, ako ay malaya at masayang nagmamahal ulit. Sa huli, nakamit ni Dayan ang hindi lang katarungan, kundi ang ganap na kaligayahan, isang patunay na sa kabila ng pinakamatinding dusa, laging may bagong umaga para sa pusong marunong tumayo at lumaban.